Napaka-perfect ng kanyang air and fuel mixture, optimal na optimal, stoic. Halos sakyan na nga ni Ryan na may 10 kilos ang kanyang bigat, samahan mo pa ng 5 tornilyo na nasa bulsa nito, hindi niya naibalik sa motorsiklong in-overhaul niya, ayaw pa rin bumaba ng kickstart. Ganito ang nangyari sa kanyang motorsiklo, nakailang kick na di umano ang may kanya nito, subalit talagang ayaw umikot ng kanyang crankshaft, medyo pinulikat na ang kanyang sipit-sipitan at ayaw talagang sumunod ng kanyang motor. Nakakapagtaka kung bakit maraming tubig na lumabas dito sa tambucho niya. Ayun pala ay naitapat nila ito sa alulod habang nakaparking at eto na nga ang nangyari. May kalakihan din kasi ang butas ng kanyang pipe kung kaya't nilaklak neto ang tubig ulan. Dito nga'y nagdesisyon na tayong tuluyan natin buksan ang kanyang makina upang malaman natin kung anong naipit dito sa ilalim. Possible kasi na kinalawang na ang kanyang makina kung kaya't nagkaroon ito ng tinatawag na hydrolock. Dito sa ilalim matatagpuan ang kanyang tensioner, tanggalin na natin to. May malalaglag ditong spring kasama ng kanyang pinaka-push rod at nawawala nga ang pinakaulo ng kanyang tensioner. Absent ata. Heto na ang element of surprise. Makikita na natin dito kung magkano ang gagastusin ng ating repa sa kanyang motorsiklo. At ito na nga ang naging itsura ng kanyang chamber. Medyo kinakalawang at inaamag na ang ibabaw, samantalang ang kanyang cylinder ay meron tinatawag na perfectly mixture of air and fuel. Ayan, napaka-perfect, ma-brown-brown na kulay kalawang na may halong tubig. Let's take a closer look sa kanyang chamber. Tingnan natin kung ano pa ba ang pwede nating isurvive. Sobrang dikit nga ng kanyang cylinder sa kanyang piston at eto na nga, pinupulikat na ang kanilang mukha. Sabi ko nga dyan, pagtulungan nyo yang bunutin, lahat ng kamay gamitin. Biglang umextra ang kamay na may tsinelas. Ay, kita pala yun, parang kamay labas na ang litid. Eto na nga ang itsura ng kanyang cylinder block. Tingin ko, pwede pa ito. Kita naman, di ba? Pwede pa itong ipandagdag sa ipapakilo. Palitan na rin natin ang kanyang piston ring at ang kanyang piston pin dahil kinalawang na rin ang mga piyesang ito. Bahagyan ng malinis ang kanyang cylinder head at ang kanyang chamber, subalit kailangan pa rin natin i-flat ang kanyang surface. Gagamitan natin ito ng pinong liha na nakalagay sa salamin para kahit papaano medyo tumuwid naman ang pagkaka-smile ng ating Repa Pips mamaya. Siya na pinagdesisyon natin kung saan bibili ng pyesa at eto nga ang mga dala niya. Meron siyang dalang tensioner na may picture na parang sa mga Mio, subalit nang tingnan natin ang laman, iba ang itsura. Eto talaga ang kailangan natin. At syempre nagpalit na rin tayo ng kanyang rocker arm, magpapalit na rin tayo ng kanyang camshaft, at syempre ang original na pang Honda na valve spring, kasama na rin dyan napapalitan ang kanyang cylinder block, manufactured by MP Production, Manny Pacquiao cylinder block. Yan ang ikakabit natin dahil siya ang naghanap niyan, ikakabit natin lahat yan. Nagpalit na rin tayo ng kanyang CDI dahil walang kuryente ang kanyang ignition coil. At ang kanyang rectifier ay pinalitan na rin natin dahil umiinit kapag ino-on pa lang ang susi. Ngayon ay goods na yan. Nag-check din tayo ng kanyang electrical kung kaya't ngayon, testing tayo kung aandar na ito. Medyo mababawasan ang panghanda nyo sa Christmas dahil medyo malaki ang gastos at talaga namang nakakabaklas ng bumbunan. Patesting natin sa may kanya kung maibibigay ba ang tunay na ligaya. Road test ang may kanya at dapat sa kalsada para makita ang tunay na ligaya. Biglang inawat ng ating technician dahil nakalimutan higpitan ang preno sa likuran. Alalay lang. Sa puntong ito, inaantay ko siya dahil sobrang tagal niya kung nakasakay pa ba sa motorsiklo o nagtutulak na. Ang tagal kasi bumalik. At ayan na nga,
Ayos na lang. Bumalik siyang nakangiti. Alright ba tayo dyan? Alright.